Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, pag-usapan po natin, no? Napupuna ko lang parang yung pagtugon po sa sakuna ni VP Sara Duterte at saka nito ni Speaker Martin. Parang yung yung Leni Robredo versus Tatay Digong nung last administration, no? Yung isa panay papogi, epal, kinukuha ng press, yung isa yung tunay na nagtatrabaho. Pag-usapan din po natin, ito po, walang puknat po ang bira nito ni dating Senador Laila de Lima. Dito po sa ating mahal na Tatay Digong. Sari-sari po ang interview sa TV ngayon. Parang ayaw magpahinga ni Laila de Lima, no? High na high. Enjoy your 26 minutes of fame. Ika nga dahil iba na ngayon, 7 years ago, no? Kung akala ni Laila de Lima, ganun pa rin po yung tao na mas marami siyang kinukuhang interview ay mas nasasabik po sa kanya. Kung paulit-ulit na yung sinasabi mo sa lahat ng interview, 7 years before siguro, mas marami nag-i-interview, mas nagiging katakam-takam yung sinasabi ninyo. Pero ngayon po, enjoy nyo na po yan while it lasts, no? Hindi po kayo ang magiging tagapagligtas. Ginagawa lang kayong additional attack dog para siraan ng mga Duterte. Yan po mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan na po natin, ito po, no? Ang sinabi ni Majority Leader Manix Dalipe says he would support Speaker Martin Romualdez in case the latter decides to run for the palace seat in 2028. Ang aga. Kala ko ba, Martin, hindi kayo namumulitika? O, sunod na, mga congressman. Magpahayag na kayo ng suporta kay Martin sa 2028. Yan po ang hindi namumulitika, no? Yan po ang hindi po nagsasabi na trabaho lang muna tayo. Pero yung mga tauhan nyo, nagdedeklara na. Na kung siya ay tatakbo, susuportahan ni Manix Dalipe. Antindi niyan, no? Ang lakas ng puwersa niya ni Manix Dalipe. May isang congressman na po, magbibilang tayo araw-araw niyan. Gabriela Partilis, Representative Arlene Brosas, quips that nobody would stop former President Rodrigo Duterte if he's really serious about going straight to jail. Hindi niya po sinabi na siya ay hindi lalaban para magpakulong. Ang sinabi niya lang, ipinapakulong na siya ni Franz Castro. Actually, kung hindi niyo po nauunawaan, dapat kasi sa mga to, mga mahihina umintindi, no? Tatay Digong, sa susunod nga po, pag magjo-joke kayo, lagyan niyo po ng joke kasi hindi po nila maunawaan na joke yun. Joke po yun. Yung sinasabi niya na pinapakulong siya ni Castro, magpakulong na lang siya. Dahil inaapi siya ni Castro. Joke po yun. Actually, pinagtatawanan ni Pangulong Duterte yung isinampan yung kaso. Okay, ito po. Nag-usap na po si President C at saka si President Bongbong Marcos Jr., no? At ang ganda naman po ng kanilang pinag-usapan, no? Ang sinasabi po nila, yung pong problema natin sa West Philippine Sea, wala pa naman pong kasagutan kung ito ba ay hindi na masusundan ng kung ano-ano, no? Pero ang tiniyak po ng dalawang leader ng bansa, Pilipinas at China, na sana wag maging makaapekto sa relasyon nila, relasyon natin with China, yung West Philippine Sea. Kung ano man na nangyayari sa West Philippine Sea, ay hindi dapat kasama sa pangkalahatang ugnayan ng Pilipinas at China. O, yan. Ayan, no? Agree. Marcos said, he and Xi have agreed that territorial issues in the South China Sea should not be the defining factor of the two countries' relations. Ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos, we try to come up with the mechanism to lower the tensions in the South China Sea and that essentially the message of what we spoke to each other. Okay, para po mabawasan yung tension. Huwag pong isama ang lahat, no, yung kanilang pakikipagrelasyon. Magre-react po yung mga loyalista niyan. Pro-China na ba si PBBM? Yung mga loyalistang galit na galit, hindi po lahat na loyalista. Yung mga loyalist vloggers po, hindi po lahat na loyalist vloggers. Yung mga loyalist vloggers na galit po sa mga Duterte,
at inaakusahan silang pro-China dahil nakikipag-meeting kay Xi Jinping. Ngayon po kayo magsabi na pro-China po ba si Pangulong Marcos dahil nakikipag-meeting po siya? Pro-China po ba si Joe Biden dahil nakikipag-meeting po siya? Yung JICA po, isa po yan sa pinakamahirap mahingian ng pondo. Real talk po yan. Kaya nga tayo walang build before Duterte. Dahil yung mga traditional na kaibigan natin, masyadong kuripot sa pondo. Akala nyo kasi yung build. Itutuloy natin yan. Dakdakan lang tayo. Hindi po. Matindi po ang ginawa ni Pangulong Duterte dyan sa paghagilap ng pondo. Anyways, gusto nyo naman palabasin na walang silbi si Pangulong Duterte talaga. Di, simple lang po yan. Patunayan ninyo. No? Patunayan po ninyo. Tama naman yan. Na kaya ninyo yung mga ipagpatuloy yung mga ginawa ni Pangulong Duterte na hindi yung sinusundan nyo yung yapak niya. Linlang ba? Linlang? Hindi po ako nanliling lang. Sinasabi ko nga hindi po ba totoo yung build? Eto, hayaan nyo lang yan. Hayaan nyo lang siya makinig. Eto lang ang tatanong ko sa'yo, Iho, kung sino ka man. Nanlilin lang daw ako. So, ibig sabihin, ang build pala ay hindi totoo. Kayo ba ang taga Cebu? Yung wala pa yan si Silex? Linlang lang ba yan? Baka naman drawing lang yan. Yung po bang dinadaanan ko pag pupunta ko rito, papunta ko ng Bulacan na Skyway, linlang din yan. Wala talaga yan, nag-i-imagine lang ako. Ayan ang mahirap no? Ito po ang mahirap sa mga tao. Ako po hindi pa po ako bumibira. Imaginin po ninyo hindi pa po ako bumibira. Hindi ko po binibira si Pangulong Marcos pa. Panlilin lang na sinasabi niyo. Wala po akong binibira kay Pangulong Marcos. Hindi po si Martin ay hindi po si Pangulong Marcos. Dahil ang pagkakaalam po namin ngayon, good pa si Pangulong Marcos at si Sara Duterte. Katunayan, ang ating pong caretaker ngayon, si Vice President Sara Duterte. No? Tatawagin niyo ako ng lilin lang. Hindi totoo yung build. Pag sinabi niyo sa tao, pag yan lang ang tanging paraan niyo para manalo si Tambaloslos, na nanlilin lang yung mga supporter ni Tatay Digong dahil wala naman talagang totoong build. Wala tayong magagawa. Sabihin nyo na rin, hindi totoong war on drugs. Linlang lang pala si Duterte. Hindi ba totoo yung war on drugs? Kaya nga hinihintay nga ni President BBM at that time kung ano ang desisyon ni VP Inday Sara. Kung tatakbo ba siya as president? Kasi willing magpakumbaba si President BBM para lang makatandem si VP Inday Sara. Hindi po natin yan pwedeng ipagkaila. Kaya nga unity, di ba? Kaya nga tandem, di ba? Ang malaking tanong dito, bakit ganun na lang kung protektahan nyo yung Disney princess nyo na si Franz Castro? Bakit ganun na lang? Di ba? Bakit ganun na lang yung pagka-dramatic nyo at pagka-OA nyo sa kanya? At sinasabi mo pa dyan, there were threats against one of the House members. Sino ba? Ang sinabi lang naman ni former President Rodrigo Duterte na ang confidential funds ay para sugpuin ang mga makakaliwang grupo. Nagsabi siya ng name, Franz, pero hindi kompleto. Di ba? Akala ko ba lawyer kayo? Ba't kayo nag-a-assume? And in the first place, bakit parang hindi na mabigat sa inyo? Di ba? Ang word na makakaliwang grupo. Bakit wala na lang yan sa inyo? Bakit ngayon nag-join force pa kayong lahat? Bakit? Para pagtakpan ang mga pinaggagawa nyo dyan sa Kongreso? Bakit? Para magkaisa kayo? Para saan? Para ipagpatuloy yung pananahimik nyo at hindi nyo, di ba, pagsasapubliko kung saan nyo nagagamit at nagagastos ang pondo nyo? At bakit ba kayo nagkakaganyan? Di ba? Ang sinabi lang naman ni former President Duterte, open the book. Isa publiko nyo saan nagagastos ang pera, ang pondo. Partida, may anak pa si former President Duterte na congressman din. Partida, ha? Ganon katapang si former President Duterte. Nakakalungkot lang mga lods. Ako, sa totoo lang, idol ko tong si Sandro Marcos eh. Yung talino niya, di ba? Yung pananaw niya, yung the way siya magsalita. Pero ngayon, anyari? Grabe ha? Grabe. Bakit pagdating sa mga makakaliwang grupo ngayon, bakit parang ang soft nyo? Di ba? Di ba? Nagkakaisa na ba kayo, pati mga makakaliwang grupo? Tapos, sa midterm election,
Sisip-sip na naman kayo kay VP Inday Sara. Alam nyo, nakakaawa talaga si VP Inday Sara kasi yung mga nakapaligid sa kanila, yung mga nakapaligid kay VP Inday Sara, ewan ko kung totoo o nagbabalat kayo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman